The videos I create about Gcash are not sponsored by Gcash. The tutorials provided are based solely on my personal experience with Gcash. Please note that the information shared is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. Viewers are encouraged to conduct their own research and use their own judgment. I am not responsible for any errors, omissions, or inaccuracies in the information provided. Gcash features and terms may change, so it is advisable to refer to official Gcash website for the most up-to-date information. By watching these videos, viewers acknowledge and release me from any liability or claims. This disclaimer applies to all content related to Gcash across my video platforms. Hello mga ka-G, so pag-uusapan natin ngayon kung paano i-convert si G-Credit into cash. So, ano nga ba si G-Credit? Si G-Credit isa sa mga borrow offer ni GCash. So, saan ginagamit si G-Credit? Ginagamit si G-Credit sa pag-grocery, sa mga grocery store na partner ni GCash na merong QR code na pwedeng i-scan para magamit si G-Credit. And then, pwede siyang pambayad ng bills like internet, tubig, or kuryente. So, kung wala ka namang ganon, hindi mo naman kailangan siya pambayad ng bills, pwede natin siyang i-convert into cash. So, si G-Credit is under CIMB. So, pwede siyang i-convert through CIMB application. So, kailangan meron ka munang CIMB account bago ka makapag-convert from G-Credit into cash. So, pag na-convert na siya, papasok siya automatic doon sa CIMB account mo. So, kung gusto mo naman na nakalink yung CIMB account mo sa GCash mo, so kailangan mo mag-create ng account under GCash mismo. So doon sa GCash sa category ng GSave, may mga bank partners si GCash doon at isa si CIMB. So doon ka mismo mag-create ng account para automatic na nakalink yung GCash and then yung CIMB account mo. So, yun. So, punta na tayo dun sa tutorial kung paano nga ba i-convert si G-Credit into cash. Nga pala, meron palang requirements si G-Credit. So, sa G-Credit, ang pwede mo lang i-convert, minimum is 5,000. Before, walang ganon. Pero, since nagkaroon ng update and then tinaasan nila yung minimum na kailangan or na pwedeng i-convert sa G-Credit to CIMB account. So, ngayon, ang minimum is 3,000 and then tinaasan nila into 5,000 sa ngayon. So, kailangan ang credit limit mo is lagpas 5,000 pataas para ma-convert mo ang yung G-Credit. Kapag less than 5,000, wala kang choice kundi gamitin lang siya for pay bills and then pang grocery. Pero kung lagpas naman 5,000 yung credit limit mo sa G-Credit, pwede mo siyang i-convert from G-Credit to cash gamit ang CIMB account. So, yeah, ito na. Ituturo ko sa inyo kung paano i-convert si G-Credit to cash gamit ang CIMB account. So, papakita ko muna yung aking G-Credit. Buksan natin yung G-Credit. So, makikita nyo wala akong remaining credit limit. So, ang gagawin natin is kailangan natin mag-payment para magkaroon ako ng credit remaining. So, magbayad ako ng 13,000. Alright. So, after mag-payment, makikita mo dyan sa G-Credit ko na meron na akong 13,000 na credit limit. So, ang gagawin natin next is kailangan natin pumunta sa ating CIMB app. So, buksan ng CIMB app, punta ka doon sa cash in. And then, over the counter, piliin mo ang payment center, other payment center, and then EasyPay. And then, bawasan natin ng 10 pesos kasi meron siyang 10 pesos na service charge. So, ang lalagay na lang natin is 12,990 pesos. So, continue. And then, lagay mo yung email mo. So, masisend na sa akin yung QR code o yung reference number na kailangan nating kopyahin to process payment under bills payment sa GCash. So, copy yung reference number. And then, balik ka dun sa GCash app. And then, punta ka dun sa bills.
and then hanapin mo yung Dragon Pay under G Credit. So Dragon Pay dapat. So pwede mong i-type doon sa search ng billers, Dragon Pay. Tapos lagyan natin 12,990. Sa reference number, i-paste mo lang dyan. And then lagay mo yung contact number and then email address para ma-send sa iyo yung copy ng receipt sa pag-process ng payment. So, piliin natin ng G-Credit. Right, confirm. Then yun na. Na-process na natin yung payment din yung balance mapupunta na sa ating CIMB account. So pagbukas mo ng CIMB, done, makikita mo na pumasok na yung 12,990 pesos.